Okay mga Lord, so ituloy po natin yung Mima discussion natin. Again, ito po kasi yung mahirap dito sa ating trabaho. Kasi po, marami po talagang fake news na kumakalat kay Mima. Kaya po nakikita nyo, parati po akong naglalabas po ng reference. Kahapon po, lilabas po natin si Chris Ulo. Si Chris Ulo po kasi kaibigan po yan ni Mima. Close po yan, dalawang yan. And yung isang co-host po nila doon sa Bengador podcast nila ay ito pong si Nyolo. Si Nyolo po, kaibigan din yan ni Mima. So nakikita nyo po yung mga nire-reference ko dito. Mga tao pong, yung may mga personal knowledge na tinatawag at hindi po sila na umiikot dun sa hearsay. Ngayon po muna, bago tayo pumunta kay Nyolo, pag-usapan po natin yung mga sinasabi nitong si Jay Guevara, na 'di ba? Puro kasi nungalingan na kasi. Diyos ko Lord, tuloy. Di balita kasi mga banateros na isa sa tatlong demonyo ng Pilipinas Diyos ko. ay magkakaroon ng laglagan sa So, kita mo yung ginagawa niya ngayon. So, noon, hindi niya dinidikit doon sa Malacanang itong issue ni Boss B, 'di ba? Ang ginawa niya, dinikit niya doon sa storya ng TVJ na dinibang kaagad ni Chris Ulo. So, doon pa lang, tapos na eh. Ngayon, naghahanap siya ng ibang anggulo. Yung anggulo na magulo. 'Di ba? Kasi banda rito, teka lang, paparinig ko sa inyo. bas lang to para lang maging mabango yung isa di mo baliktarin nyo yung Nasnip para maintindihan nyo. Close friend, close niya si Nasnip. Kaso, etong si Nasnip tapos si Jusawa nagkakalabuan na. So, sino yung papanigan niya? Diyan tayo. At etong si Boss B Yan. na nasa gitnaan ng tatlong demonyong ito, mukhang maguguluhan. So, ang sinasabi niya, si Boss B daw, na may kinalaman doon sa pagkamatay ni Mima, parang nasa gitna nung pinsan at saka nung asawa. Obviously, yun yung story ang pinapakalat niya. Pero ako na po ang nagsasabi, based from research, na malayo po sa katotohanan yan. In fact, pakinggan po natin yung storya naman po nung kaibigan ni Mima na si Nyolo. Sila ang nakita sa CCTV. Pero hindi pa po tapos to kasi naniniwala po kami meron pong nag-utos sa kanila. 'Di ba? Kasi kami naniniwala po kami meron po nag-utos sa dalawang ito para po itumba si Mima. So, yan ba ay si Boss B? Ang kasagutan po dyan ay isa pong malaking hindi. Wala pong kinalaman ito doon sa mga sinasabi ni Jay Guevara. Ikaw, Jay Guevara, sobrang mong sinungaling, tol. Ewan ko kung yan ba training nyo sa DDS na maglabas ng kasinungalingan. Ito kasi, sila kasi, they are working with facts. Facts po ito. May mga investigation sila bago sila maglabas ng information. Yan po yung masakit ngayon dito sa Pilipinas eh. Nagpapapaniwala tayo sa kasinungalingan. Hindi na po tayo nahihiya. Basta po sa views, basta para sa pag-usapan, basta makakuha ng engagement, lahat sasabihin. Hindi, Diyos ko, alam mo, nagpapasalamat ako dun sa mga kaibigan ni Mima eh. Kasi hanggang dulo, yes, of course, lahat naman kami kumikita sa ganito. Pero at least kami, naglalabas kami ng totoo sa inyo. Tuloy natin. Kasi ganyan po yan eh. May mag-hire po ng riding in tandem tapos may ipapatumba. Tapos di ba sabi nga nila dati kumalat na ang buhay ng tao ngayon 10,000 na lang dahil mag-ano ka ng riding in tandem 10-15 mil ang buhay. Ganyan po eh. Ganyan po ang riding in tandem. So, ayan po ang nangyari. Si Mima po kasi is meron din pong angulo tinitingnan. Si Mima po meron pong naging parang financier. Yan. Naging financier po siya ng common friend. Okay. Ayun po ang tinitingnan natin. So, popos ko dito pumunta po kayo sa pages ni Nyolo para maintindihan yung maigi yung kanyang kinukwento. Pero para lang hindi magulo sa inyo yung storya. Kasi ito talaga yung nangyari dyan. Okay? So, si Mima po kasi na-involve siya sa isang investment scam. Tapos, ang nangyari po, ito yung kinukwento ni Nyolo na
meron siyang pinautang ng malaking halaga. Parang nag-invest siya ng malaking halaga tapos pinadama lang siya, or ibig sabihin ba nagbabalik sa kanya ng pera. Pero nung naririnig ko yung kwento nila Niolo at saka nung mga ibang kaibigan ni Nima, it seems to me na para siyang Ponzi scheme, 'di ba? Meron pangako na ikaw ay kikita ng sa kanila 15% every month, tapos babalik sa iyo yung pera mo eventually. Kunyari, meron kang 25 million, 1 million, babalik sa iyo doon 150,000 every month, 'di ba? Pero eventually, kung hindi ka makakuha ng ibang investor, hindi 'yun lalago, 'di ba? So na Ponzi scheme po si Mima. Okay, pero walang kinalaman ito sa political vlogging. Naiintindihan ba? Panoorin niyo po yung content ni Boss Mike, ni Chris Ulo, at saka ni Niolo para dito sa katotohanan na to. Ito po yung rason kung bakit ko po ito kino-cover. Kasi po, napapanood natin doon sa impeachment na, 'di ba, bago ka magsalita, 'di ba tinatanong nung abogado na si Vinluan, do you have personal knowledge on the matter? 'Di ba? Personal knowledge, ibig sabihin nun, mismong ikaw yung may alam doon sa nakita mo ba? Okay? Nabasa mo ba? Ikaw ba yung saksi doon sa mga ganon? Ngayon, ang point nito, etong mga tao na to, sila Boss Mike, sila Niolo, may personal knowledge sila dyan. Kasi nakikipag-ugnayan sila doon sa pamilya ni Mima. Hindi po ba? Yung police, nagre-report yan doon sa pamilya ni Mima, yung mga naiwanan niya. Etong tao na to, ano ba alam niyan? Hindi ba wala po? Yan po yung nakaka-disappoint dito sa ating internet eh. Hinayaan po natin tong mga tao na to na may mayagpag magpakalat ng fake news. Ngayon, ba't dinidikit mo sa Malacanang yung storya ni Mima? Anong kinalaman yan? Anong kinalaman yan, Diyos ko? Ngayon, i-connect mo doon sa asawa at saka doon sa pinsan na si Martin Romualdez at saka si Lisa Marcos. Anong point nun? Di ba wala? Kasi nga, yung pinasukan ni Mima is an investment scheme o investment scam. Kaya mag-ingat po tayo. Okay? So, nakaka-disappoint lang eh. Na ganyan yung ginagawa nyo dun sa tao, nawala na nga. Ginagawa nyo pa ng balita. Ang masakit lang dito kasi, eto real talk to yung tita ko kasi, ano yun Marcos baby yun yung Apolacay hindi itong anak si BBM Ferdinand Marcos, nung bata siya, Ferdinand Marcos na yun noon pa. Okay? Kaya nung nalaman niya na kaibigan ko tong mga Marcos vloggers, natuwa siya sa akin kasi alam niya, Lenny ako Pero naging kaibigan ko na rin kasi sila kasi welcoming naman sila Meron kami ni Sangkay, Diyos ko, nagkakagatan kami nung election ng 2022. Miski si Boss Mike. Nagkakasagutan kami niyan. Pero end of the day, hindi kami magkakalaban sa totoong buhay. Walang personalan. Politika is politika. Iiwan na namin dun yan. Ang problema, nung nasama ako sa community nila, mababait naman pala sila. Okay, tinatanong ako nung tita ko. Sabi niya sa akin ganun, napanood ko yung isang DDS vlogger, yung mukhang oranggutan. Sabi ko, sino dun? Sino dun? Gano'n ako. Yung malaki din. Sabi ko, sino doon? Di yan, nahihirapan na. Okay, sige, ganito yan, okay. Si tita ko nagsabi nito Sabi niya ganun, sino ba yung Boss B? Sabi ko, tita, walang ganun. Tapos kinuwento ko sa kanya, yung kinukwento ni Niolo ngayon, kasi matagal na naming alam yan. Okay, ang problema, alam na nila yung resulta. Ako syempre nabulungan din ako, pero hindi ko sasabihin. Iintayin ko yung police magtrabaho kasi yan yung due process Yan yung due process na hindi alam ng mga DDS sa bagay. Di ba yung matandang Duterte? Di naman sumusunod sa due process yun, di ba? Kaya nga may crimes against humanity yun na nakaso sa ICC kasi yun yung pinagagawa niya So ayan yung storya. Na siya, nadali siya ng investment scam, tapos napag-initan siya, na-target siya ng mga tao na to. Ganun talaga.
Ganun talaga ang buhay kapag mali yung taong nasamahan mo. Kasalanan ba ni Mima yun? Hindi. Biktima siya rito. Biktima siya. Tapos ang masakit doon, sa kamatayan niya, binibiktima niyo pa uli ng fake news. Hindi na talaga kayo nahihiya. Diyos ko po. Sino kayo mga oranggutan? Mga oranggutan din. Kulay orange ba? Hindi. Kasi si Jay, hindi naman may mukhang oranggutan eh, di ba? Iba yung creatureness, likeness niya. Pero okay lang naman yan. Si Jay kasi inaasar ako, hindi inaasar din kita. Para sa... yung oranggutan, di ba kulay orange yun? Yun, so, yun po yung storya. Okay, panoorin niyo si Nyolo, si Chris Ulo, si Mike, si Boss Mike. Di ba? Ang dami. Ang dami yung information na makukuha na may personal knowledge dun sa issue. Huwag kayo dito kay hearsay. Oh. Pag hearsay ba, tinatanggap ba sa korte yan? Hindi po ba? Kaya nga tayo may rules of evidence na tinatawag. O yun lang naman po mga lods. Kege.